Tila naging kampanya ang araw ng Davao. Nagdatingan sa lungsod ang ilang politiko na nagpahayag ng suporta sa pagtakbong Pangulo ni VP Sara sa 2028. Live mula sa Davao City, nangungun sa balita si News 5 Mindanao correspondent Bril Montalvo. Bril, pakidetalye ano ang nangyari sa mismong araw ng Davao? Jiggy, tila meeting de avance ang nangyaring culminating activity ng araw ng Davao nitong Sabado. Isa-isang nagsalita sa entablado ang mga kaalyado ni Vice President Sara Duterte. May mga pamilyar na mukha sa politika at mga kasalukuyan at dating opisyal ng pamahalaan ang nagsama-sama para suportahan ang kandidatura ni VP Sara. Personal na dumalo sa event sina Vice President Sara Duterte, Davao City Mayor Baste Duterte at iba pang miyembro ng pamilya Duterte. Kasabay din kasi ito ng ika-81 kaarawan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi maiwasang mabahira ng politika ang pagtitipon. Ilan sa mga dumating, sina dating COMELEC Commissioner Rowena Guanzon, Congressman Kiko Barzaga, Congressman Leandro Liviste at Duterte Youth Party List Chairman Ronald Cardema. Narito ang kanilang pagpapahayag ng suporta sa kandidatura ni VP Sara. Kahit kung hindi si Sara Duterte ang magpresidente, walang mananagot. Si Sara Duterte lang ang presidente na kung siya ang manalo, may mananagot. Alam namin, pag-upo ng ating Pangulong Sara Duterte, babalik ang hustisya sa ating bansa, mababawi lahat ng ninakaw sa sambayan ng Pilipino at lahat ito ay magpapatuloy sa tunay na pagbabago na nilagay ni Rodrigo Duterte sa sambayan ng Pilipino. At Bril, ano naging tugon ni VP Sara sa kanyang mga taga-suporta? Jiggy, hindi raw muna iniisip ni VP Sara ang 2028 elections. Uunahin daw muna niyang tulungan ang taong bayan. Sa kabila nito, nagpapasalamat pa rin siya sa mga nakisaya sa araw ng Davao at nagpahayag ng suporta sa kanya. Narito ang pahayag ni VP Sara. I am a presumptive candidate for the 2028 presidential elections, pero hindi ko pa yon pinagpaplanuhan sa ngayon. Tulad ng impeachment, hindi yan ang prioridad at iniisip ko ngayon. Dahil napakarami sa ating mga kababayan ang nananawagan pa rin ng totoong pagmamahal at serbisyo galing sa ating pamahalaan. At Bril, nabalita natin yung nangyari kay dating ES Medialdea sa gitna ng pagdiriwang. Ano ang kabuang detalye nito at kumusta na siya ngayon? Jiggy, sumailalim kahapon sa isang medical procedure si dating Executive Secretary Salvador Mijaldea matapos siyang isugod sa ospital nitong Sabado. Habang nagsasalita si Mijaldea sa Solidarity Walk para kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa San Pedro Square, biglang sumama ang kanyang pakiramdam at napatigil sa kanyang pagsasalita sa stage. Hindi na nga niya natapos ang kanyang speech at dinala siya sa ospital. Agad naman siyang inalalayan ng mga kasama niyang personalidad gaya ni Senator Bongo at iba pa nilang kaalyado. Nananawagan si Senator Bongo ng panalangin para sa matagumpay na medical procedures ni Mijaldea. Hindi naman binanggit ng senador ang dahilan kung bakit na ospital si Mijaldea. Yan muna ang latest mula dito sa Davao City. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni Bril Montalvo live mula sa Davao City. Mga kapatid, Jiggy Manikad po. Pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.